Naglipa na ngayon sa social media ang mga peke at manipuladong video o yung tinatawag na deepfake. Maging ang anchor at ilang reporters ng ABS-CBN News ay nagamit pa sa peking advertisement online. Babala ng isang eksperto, posibleng dumami pa ang deepfake at maaring magamit ito sa halalan. Nagpapatrol, Jackie Pascual. A famous Filipino doctor has revealed the secret innovative remedy that will permanently get rid of excess weight. Ilan lang ito sa mga pekeng videos na kumakalat online kung saan tila may iniendorsong gamot ang mga ABS-CBN reporters. Pero lahat ng ito ay peke at minanipula gamit ang artificial intelligence at tinatawag na deepfake. Gumamit ng AI o computer program para i-edit ang boses at magmukhang tunay na news report. Sa pahayag ng ABS-CBN, sinabi nitong manipulado ang mga video at binaluktot ang mga lehitimong news reports para pagmukhain na nagbalita tungkol sa ilang mga produkto. Nababahala dito ang isang cybersecurity expert dahil lahat pwedeng maging biktima. The use of artificial intelligence to create fake images or fake video. And ang interesting thing ngayon is kasama na yung voice. Pwede nang i-deepfake yung voice, yung audio. Kung meron kang photo online or may lalo na kung may video ka, pwede na yung kopyahin ng AI. Pati ang Department of Health naaalarma na rin sa pagdami ng mga peking videos na nagbebenta ng gamot na walang katiyakan kung lisensyado. Yung mga online, baka fly by night, no? Parang hindi mo nga alam kung darating na lang yan sa'yo, nakabalot sa kahon, pero malay mo kung saan nanggaling yan at kung yun nilagay sa loob ay totoo bang gamot, baka makasama pa sa ating kalusugan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi lang pagbenta ng gamot pwedeng gawa ng fake videos ngayon dahil lahat pwede nang imanipula. Pinag-aaralan kasi nila yung boses mo through a software. And then they will record words na pwede niyang sasabihin na it will make appear na para bang boses ng taong totoong nagsasalita. Delikado ito dahil siyempre hindi naman yan authorized ng taong ginamit nila yung muka. Dagdag pa ng isang eksperto, nakakaalarma na baka magamit ang deepfake sa darating na halalan sa pagpapakalat ng misinformation. So as we get nearer the elections, dadami rin yung applications, kunyari, fake news, propaganda, from a political standpoint. May paalala rin sila sa publiko na mahilig manood ng video sa social media. Dapat magdadalawang isip ang ating mga kababayan na maraming lumalabas na hindi natin alam kung totoo o hindi. Ang critical thinking lang, tingnan lang natin, wag lang tayong click ng click, basta-basta. Hinihikayat naman ng pulisya ang mga biktima na maghain ng reklamo para agad itong maimbestigahan. Babala ng mga eksperto, posibleng dumami pa ang mga peking videos at pictures online. Kaya sana itong binabalita ko ngayon, hindi mapalitan ang mga salita at hindi maging biktima ng deepfake. Jackie Pascual, ABS-CBN News.